guys, so dun sa mga nagtatanong kailan ba daw nabablock yung SIM or CP dito sa Turkey, yung SIM or CP na galing Pilipinas, okay? Actually guys, hindi naman nabablock yung cellphone or yung SIM. Nawawalan lang ng signal yung SIM na galing Pilipinas in a few months na dumating tayo dito sa bansa nila, okay? So, nawawala ng service. Dito sa taas ng phone, nagkakaroon ng out of service ang nakalagay. So, yung cellphone is nagagamit pa din. Kung mag-YouTube kayo, mag-Facebook, as long as merong internet connection. So, yung mga app like GCash na kailangan ng OTP minsan pag nag-send tayo, sorry to say guys, pero hindi na po siya gagana. Hindi na po kayo makaka-receive ng OTP. So, yun yung problema dito. Like me, na gumagamit ng GCash sa mga transaction. Okay, so, pag malaki ang transaction kasi, di ba, naghihingi ng OTP ang GCash. So, marireceive mo yun through SMS. So, sa SIM natin yun. So, hindi mo na marireceive yung OTP. Kasi nga wala ng signal yung SIM. Pero yung phone, okay pa. And then yung SIM, pag balik ng Pinas, gagana ulit. So, kailan siya nabablock or kailan siya nawawala ng signal? So, depende guys. Depende kung gaano yung SIM nyo mag-hold on. Kasi may kakilala ako, according pala dun sa mga nagbablog about dito, wag daw salpakan ng SIM ng Turkey, yung phone natin na galing ng Pilipinas, para yung SIM natin from Pinas, like Smart or Globe, hindi siya mawawala ng signal. Or yung term na ginagamit nila is nabablock daw. So yung itong akin guys na cellphone, hindi ko naman siya sinalpakan ng SIM na galing dito. Pero 5 months and 3 days lang nawala na yung signal ng aking cellphone. Yung nakalagay sa aking phone is no service. So, may kakilala ako guys na 9 months na siya dito. And then, yung phone niya is naka-dual SIM. Yung phone niya is merong Turkish SIM and then yung SIM galing Pilipinas. So, 9 months na siya dito. Hanggang ngayon, meron pa ding signal yung SIM niya from the Philippines. Okay? So, hindi po totoo na pag hindi salpakan ng SIM, ng Turkish SIM, yung cellphone na galing Pinas, ay hindi mawawala ng signal yung SIM natin na galing Pinas. So, hindi po yun totoo guys. Okay? So, depende sa inyong tawag nito. Kasi ako nakakonect ako kumukuha ako ng signal guys from Turkish Telecom. So, kinat na nila yung aking, kumbaga nakat na. Hindi na ako nakakonect sa kanila. Kaya nawala na ako ng signal. So, merong iba na hindi kinakat ng kanilang provider. Hanggang nakailang months na sila. Yun na nga yung kakilala ko, 9 months. Hindi pa rin siya kinakat ng service provider, okay? So, ako, kinat na ako ng Turkish Telecom. Kaya wala ng service yung no service na yung aking SIM na galing Pilipinas. So, huwag kayong mag-alala guys kasi yung SIM naman ninyo, dito lang yan walang service. Pag uwi ng Pilipinas, magkakaroon ulit yan ng service, okay? Gagana ulit. And kanina, naglagay ako ng GCash. So, since yung payment ko sa GCash is through QR code, and then yung isa is nasendan ko na siya dati. So, familiar na sa GCash dun sa number tsaka sa name. So, hindi na ako hininga ng OTP. And then yung QR code, hindi rin naghihingi ng OTP. So, safe yung aking niligay na money sa GCash, okay? Nagagamit ko pa din siya. So, ito ay para lang dun sa marami kasi nagpi-PM sa akin na, sis, totoo ba na nabablock yung SIM or yung phone pagdating dyan? So, ito yung kasagutan, okay? Hindi po nabablock ang phone, hindi nabablock ang SIM. So, yung SIM, nawawalan lang po ng signal. Kinakat ng service provider dito sa Turkey, okay? So, pagbalik ng Pinas, babalik ulit yung signal ng ating SIM. So, yun po yung nangyayari, okay? So, yung SIM yung phone hindi po nabablock guys. Magagamit pa din. Basta meron lang internet. Kahit yung GCash, nagagamit pa din.
Basta merong internet. Wala lang OTP. Hindi lang kayo makaka-receive ng OTP sakaling hingan kayo ni GCash ng OTP. Okay? So, yun. Thank you so much. Sana may nasagot ako sa mga nagtatanong. Madami kasi nagtatanong. Minsan hindi ko na maisa-isa. Thank you. See you next time.